Why I stayed silent after leaving MCGI. Hindi ako nagsalita agad pagkatapos kong umalis sa MCGI. Hindi dahil wala akong dahilan. Hindi dahil may galit ako. At lalong hindi dahil may tinatago ako. Nanahimik ako kasi gusto ko muna ng peace. Today, gusto ko lang ikwento kung bakit ako umalis, bakit ako tumahimik, at ano ang natutunan ko sa buong journey na to. Hindi ito paninira, hindi rin ito debate. Isa lang itong personal story. Paano ako naging member ng MCGI? Nabautismohan ako sa MCGI noong 2013. Ako lang mag-isa sa pamilya ko ang pumasok. Walang nag-invite na kamag-anak. Walang pressure. Sarili kong desisyon yon. At to be honest, sincere talaga ako noon. Naniniwala ako na nahanap ko ang tama. Habang tumatagal, mas lalo akong naging committed. Nag-adjust ako ng lifestyle. Lumayo ako sa ilang friends. Unti-unting nag-iba ang priorities ko. Dumating sa point na halos buong buhay ko umiikot na sa church activities. At hindi ko yun pinagsisisihan noon. Kasi para sa akin, ginagawa ko yun para sa Diyos. Noong 2018, naging church worker ako. Mas lumalim ang involvement ko. Mas dumami ang responsibilidad. Mas naging seryoso ang commitment. Dumating pa sa point na tinanggihan ko ang oportunidad na magtrabaho para kumita ng pera dahil gusto kong mag-focus sa tungkulin. Hindi rin ako nakagraduate ng college, pero okay lang sa akin noon. Kasi ang mindset ko, mas mahalaga ang paglilingkod. Mas mahalaga ang spiritual growth. Handa akong magsakripisyo at ginawa ko talaga. Late 2021, may mga bagay na nagsimula akong maramdaman. Hindi ito biglaan. Hindi rin ito rebellion. Parang slow realization lang. Dumating ang time na nagkaroon ako ng existential crisis. Napaisip ako, ano na ang direksyon ng buhay ko? Ano na ang future ko? Nasaan na ako compared sa mga kaedad ko? At doon nagsimula ang konting depression. Tahimik lang, hindi halata sa labas, pero mabigat sa loob. Noong pumanaw si Eli Soriano, malaking bagay yun para sa maraming members. Hindi lang ako, marami sa amin. Kasi siya ang nakasanayan naming leader. Siya ang boses na naririnig namin sa aral. Siya ang presence na nakikita namin sa broadcast. Pagkatapos nun, nagkaroon ng transition ng leadership kay Daniel Rason. At dito nagsimula ang maraming personal questions ko. Hindi agad-agad, hindi dramatic. Pero ramdam ko na may mga bagay na nagbago. At doon nagsimula ang mas malalim kong pag-reflect. Gusto kong linawin ito. Hindi ako umalis dahil galit ako. Hindi ako umalis dahil may nakaaway ako. Wala rin akong family conflict sa loob ng church. Ako lang kasi talaga ang member sa pamilya namin. Pero dumating ako sa point na kailangan kong maging honest sa sarili ko. May mga bagay na hindi natugma sa paniniwala ko. May mga tanong na hindi ko na kayang i-ignore. May mga realization na hindi ko na kayang i-deny. At doon ko naisip, minsan ang pagalis hindi rebellion. Minsan, growth lang siya. Kaya noong 2023, nag-decide akong officially mag-exit. Tahimik lang, walang drama, walang announcement, walang issue. Maraming nagtatanong, kung umalis ka na, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Simple lang ang sagot ko. Gusto ko muna ng peace of mind. Ayoko ng kaaway, ayoko ng arguments. Gusto ko lang mag-heal. Gusto ko lang mag-reflect. Gusto ko lang bumuo ulit ng direksyon ng buhay ko. At minsan, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Protection siya. Kung member ka pa ngayon ng MCGI at nanonood ka nito, I respect you. Alam ko ang sincerity ninyo. Naranasan ko yan. Kung exiter ka naman, alam ko rin ang journey mo. Hindi siya madali. At kung nasa gitna ka pa ng confusion ngayon, okay lang yan. Take your time.
Para sa akin ngayon, ang gusto ko lang talaga, peace. Hindi debate, hindi away. Payapang isip lang. Salamat sa pakikinig sa story ko.